Let's open the Bible, Psalm number 136. Buksan po natin sa Biblia, mga awit, chapter 126. 36. Chapter 136. Psalm number 136. Mga awit po, chapter 136. Verse 1 to 5, with Brother Ian, we will read alternately. Basahin po natin ang salitan, verse 1 to 5. Verse 1, O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Verse 5, Siya na sa pamamagitan ng unawa ay ginawa ang kalangitan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. And verse 26, let's read it together. 3, 2, 1. O magpasalamat kayo sa Diyos ng kalangitan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So Psalm number 136 is called the chapter of the thanks. Yung Psalms 136 po, ito po yung kapitulo ng pagpapasalamat. So there are many chapters which represent specific topics. Marami po mga kapitulo na nagsasalarawan po ng mga paksa. Then this chapter is the representative of the thanks. At ito pong kapitulo na to, ito po yung paksa ng pasasalamat. So whole verses says the give thanks to the Lord. Lahat po ng bersikulo nagsasabi na magpasalamat sa Panginoon. For His mercy endures forever. Sapagkat ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. So this chapter is talking about the reasons why we have to give thanks to the Lord. Itong kapitulo po, ito po yung nagpapaliwanag kung bakit kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. The first reason is God is a creator. That's why we have to give thanks to the Lord. Yung unang dahilan po, yung Diyos po yung may lalang, kaya po kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. God is a creator. It means God supplied everything for us. Siya po yung may lalang, kaya po ibig sabihin, siya po yung nagbibigay ng supply sa lahat sa atin. And God saved us from the sins and the world. That's why we have to give thanks to the Lord. At yung Diyos po, iniligtas niya po tayo mula sa kasalanan at sa sanlibutan, kaya dapat natin siyang pasalamatan. And God guides us in our life. At yung Diyos, ginagabayan niya tayo sa ating buhay. And God give us the victory. At binibigyan niya tayo ng pagtatagumpay. And God will give us the eternal reward. At binibigyan niya tayo ng mga walang hanggang reward. That's why we have to give thanks to the Lord. Kaya nga kailangan nating pasalamatan yung Diyos. And verse 26, God is the God of heaven. At sa versikulo 26 po, yung Diyos ng kalangitan. And we are the person, just a person in this world. At tayo yung tao na nandito lang sa mundo. God is God and we are the human. Yung Diyos ay Diyos at tayo ay tao. But God still give us all the blessing and the grace. Pero yung Diyos patuloy na tayong binibigyan ng mga biyaya at pagpapala. That's why we have to give thanks to the Lord. Kaya nga kailangan natin pasalamatan yung Panginoon. So today we're gonna learn about giving thanks to the Lord. Ngayon po pag-aaralan natin yung pagpapasalamat sa Panginoon. From verse 5 to 9 is talking about the God is a creator and supplied everything to us. Mula po sa versikulo 5 hanggang 9, ito po ay tumutukoy sa yung Diyos yung may lalang at siya po ay nagbibigay ng lahat ng ating kakailanganin. That's why we have to give the thanks to the Lord. Kaya nga po kailangan natin pasalamatan yung Panginoon. The verse 5 and 6, would you read? Siya na sa Verse 5 first. Verse 5 po, Siya na sa pamamagitan ng unawa ay ginawa ang kalangitan sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So God made the heavens. Yung Diyos po yung gumawa ng mga kalangitan. So amazingly, God made the heavens. Kamangamangha pong ginawa ng Diyos yung langit. Especially in the earth, the ozone layer is so amazing. Lalong-lalo na po sa daigdig, yung ozone layer po, napaka-kamangha-mangha po nun. There is the UV light from the sun. Meron pong ultraviolet
na liwanag mula sa araw. It causes a lot of kinds, the many kinds of the cancer. Nagbibigay po ito ng maraming uri ng cancer. But ozone layer absorbed more than 97% of the UV light. Pero yung ozone layer po, kinukuha po nito yung 97% ng UV light. So nobody can live without the ozone layer. Kaya wala pong mabubuhay kung wala po yung ozone layer. And God amazingly made the ozone layer to protect us. At kamangha-mangha pong ginawa ng Diyos yung ozone layer para po protektahan tayo. And verse 6, At sa versikulo 6 po, would you read? siya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So God separated the earth from the water. Yung Diyos po, inihiwalay niya po yung mundo sa tubig. In Genesis chapter 1, in the second day, God separated the land from the earth, water. Sa Genesis chapter 1 po, yung ikalawang araw, inihiwalay po ng Diyos yung lupa sa tubig. And in third day, God made the plant. At sa ikatlong araw po, yung Diyos gumawa siya ng halaman. God made the fruitful trees. Gumawa po siya ng mga puno na namumunga. Because if the water is not separated from the land, the tree cannot bear the fruits. Kasi po, kung yung lupa ay hindi po nakahiwalay sa tubig, yung puno po ay hindi po mamumunga. So what's your favorite fruit? Ano po yung paborito niyong prutas? Mango? Mangga. Durian? Apple? Banana? Mansanas po ba? O saging? So if you eat the fruits, you have to give thanks to the Lord. Because thanks to God, we can eat the fruits. Kaya kapag kakain po tayo ng prutas, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Dahil sa Diyos, nakakain tayo ng prutas. Verse 7, would you read? 7 and 8. Verse 7 and 8 po, siya na gumawa ng mga dakilang tanglaw, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, ng araw upang ang araw ay pagharian, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. And verse 9, let's read it together. 3, 2, 1. Ng buwan at mga bituin upang ang gabi pamunuan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So God made the sun. Yung Diyos ay gumawa ng araw. If He didn't make the sun for us, we feel very cold, we become ice cream. Kung hindi niya po ginawa yung araw para sa atin, tayo ay lalamigin. And if God didn't make the light, the stars and moon in the night, it will be too dark. At kung hindi po ginawa ng Diyos yung buwan at bituin sa gabi, napakadilim po. And the role of the moon is so amazing. At yung layunin po ng buwan ay napakakamangha-mangha. Because of the gravity of the moon, it can make a high and low tide. Dahil yung gravity po ng moon, kaya po nitong makagawa ng high at low tides na dagat. That's why the ocean is living. Ocean is alive. Kaya nga po yung karagatan ay buhay. Through the high tide and low tide, it make always clean. Sa pagtaas po ng tubig at pagbaba ng tubig, yung dagat po ay nalilinis. So if we don't have the moon, the sea water will be spoiled. Kaya kung wala po tayong buwan, yung tubig dagat po ay mababaho. If the size of the moon is a little bit bigger or a little bit smaller, we cannot live in the earth. At kung yung sukat naman po ng buwan ay lumaki or lumiit, hindi po tayo mabubuhay sa mundo. So God designed everything, sun, earth, moon, and all stars perfectly. Kaya isinagawa po ng Diyos yung lahat, yung araw, yung buwan, yung mga bituin at yung mundo ng nakaayos na perpekto. That's why all the plants, all the animals, and all people can live here. Kaya lahat po ng halaman, hayop at lahat ng tao ay maaari mabuhay dito sa mundo. So without God's grace, nobody can live in this world. Kaya kung wala po yung biyaya ng Diyos, wala pong mabubuhay dito sa mundo. That's why the verse 25 says, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siya na nagbibigay ng pagkain sa lahat ng laman, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Yes. So, because of His mercy, all the creatures can live in this world. Dahil sa kanyang kahabagan, lahat ng nilalang ay mabubuhay po dito sa mundo. The plants has the amazing skill. Yung mga halaman po, di ba, may mga kamangha-mangha po itong kakayahan. The food of plants is the sunshine, sunlight, and water.
Yung pagkain po ng halaman ay yung sikat ng araw at yung tubig. So when it observe the water and receive the sunlight, it can make the glucose. Kapag nahigo po nito yung tubig at nakatanggap po siya ng sikat ng araw, nakakagawa po ito ng glucose. It's like you can make rice through the sunlight. Gaya po ito ng paggawa ng kanin sa pamamagitan ng sikat ng araw. So you don't need to cook. You go out and receive the sunlight, then you make a rice. Hindi ka na po magluluto, lalabas ka lang at tatanggap ka ng sikat ng araw at makakagawa ka na ng kanin. What amazing. Kamangha-mangha po ito. What does it look like? Ano po ito? Tilapia? Tilap. Tuna? Tuna po. Let's say tuna. Per 1 kilo, how much tuna? Magkano po yung 1 kilong tuna? 300? 300. Actually, tuna is free. Yung tuna po, libre po ito. All fish is free. Lahat po ng isda ay libre. But why we paid the 300 per kilo? Pero bakit tayo nagbabayad ng 300 kada kilo? This price is the labor of fisher and the price to transport. Yung bayad po nito ay para sa mga mangingisda at para po sa pagta-transport. But tuna itself is free. Pero yung tuna po ay libre. Tama po ba? Yes. So God gave us the everything free. Kaya yung Diyos po, ibinigay niya po yung lahat sa atin ng libre. That's why all flesh can live. Kaya nga po lahat ng laman ay mabubuhay. The amazing thing is, the verse 25, who gives food to all flesh, all flesh. Siya na nagbibigay ng pagkain sa lahat ng laman, sa lahat po ng laman. Is through the word all flesh, we can see how much generous our God is. Sa pamamagitan po ng salitang sa lahat ng laman, may kita po natin kung gaano po na nag-aalala yung Diyos sa Whether atin. they believe in God or not, God give all the necessary things for them. Naniniwala man sila sa Diyos o hindi, binibigay po ng Diyos yung lahat ng kanilang kakailanganin. If I'm God, if the people don't believe me, I stop the air. Kung ako yung Diyos, kung yung tao hindi naniniwala sa akin, patitigilin ko po yung hangin. No more air for you. Wala ka ng hangin. No more water for you. Wala ka ng tubig. But God give everything whether they believe in God or not. Pero yung Diyos, binibigyan niya po lahat, naniniwala man sila sa Diyos o hindi. If somebody always cook the breakfast, lunch, dinner, not only for his family, but also for everyone. Pero kung gaya po ito ng isang tao na nagluluto para po hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi para sa lahat. And he always says, free rice, free chicken. At lagi niya sinasabi, libreng kanin, libreng manok. Anyone comes and eat. Lahat pwedeng pumunta at kumain. Then he probably is so generous. Siya po ay napakabuti. So, God prepared everything for all flesh. Yung Diyos po, inihanda niya po lahat sa lahat ng laman. How much your electric bill? Magkano po yung sa kuryente po ninyo? Electric bill. Sa may kuryente po. Don't say that. Just Huwag think. yun na po sabihin. Some people pay the 1,000, 2,000. Yung tao po How nagbabayad. much pay the water bill? Magkano naman po yung sa tubig? So and if you go to the emergency in the hospital, you sometimes you need the oxygen mask, right? Di ba po, kapag pumupunta po tayo sa emergency hospital, minsan kailangan natin ng oxygen mask. How much is it? Magkano po yun? But while we are living in this world, oxygen, light, and the water, all free. Pero habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, yung oxygen, yung tubig at yung tubig at saka yung kuryente ay liwanag, ay libre. That's why Bible says you have to give thanks to the Lord. Kaya nga po sabi ng Biblia na kailangan yung magpasalamat sa Panginoon. Because we are living because of God's mercy. Dahil tayo nabubuhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And another reason is because God saved us, we have to give thanks to the Lord. At isang dahilan pa po na yung Diyos niligtas niya po tayo, kaya kailangan natin siyang pasalamatan. The verse 10, Psalm number 136, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Siya na sa mga panganay sa Ehipto ay pumaslang sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Israel was a slave in Egypt. Yung mga Israelita po ay naging alipin sa Ehipto. So when they give a birth, give a birth, their children automatically become slave. Nang sila po'y manganak, yung kanila pong mga anak ay kusa na po nagiging alipin. So they cannot remove this chain of slave. Hindi po nila maalis yung paulit-ulit na pagiging alipin. And at that time, the Egypt is the strongest nation. At nung panahon po na yun, yung Ehipto po yung pinakamalakas na bansa. And at the time of the Moses, the king was the Ramses II. At sa panahon po ni Moises, yung hari po ay si Haring Rameses the second. King Mereneptah. Si Haring Mereneptah po. Actually, he is the most powerful king in Egypt. Sa katunayan po, siya po yung napakamakapangyarihang hari sa Ehipto. So it's impossible to bring out all the slaves from Egypt. Kaya napaka-imposible po na ilabas yung lahat ng alipin sa Ehipto. But God brought the 10 judgment to Egypt, and God brought all Israel people to get out of Egypt. Pero yung Diyos po, binigyan niya po ng 10 salot yung Ehipto at inilabas niya po yung lahat ng aliping Israelita sa Ehipto. It's called the Exodus. Yung tawag po dito ay Exodus. Actually, it's the shadow of our salvation. Sa katunayan po, ito po yung anino ng ating kaligtasan. Egypt is the shadow of the world, Yung Ehipto po yung anino ng mundo and Pharaoh is the shadow of Satan. at yung paraon naman po ay yung anino ni Satanas. And we were slave of Satan before we got salvation. At tayo po, alipin po tayo ni Satanas bago po tayo maligtas. We were slave of the world. Tayo ay alipin ng sanlibutan. But by the mercy of God, we got salvation. Pero sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Without Jesus Christ, we couldn't be forgiven. Kung wala po si Jesus, hindi po tayo mapapatawad. So like God saved the Israel people from Egypt, God saved us from the world. Kaya kung paano pong iniligtas ng Diyos yung mga Israelita sa Ehipto, si Jesus po, iniligtas niya po tayo dito sa mundo. Please bookmark in the Psalm number 136, and let's look at the Exodus chapter 12. Lagyan po natin ng tanda sa Psalms chapter 136 at tignan po natin sa Exodus. Exodus chapter 12, verse 13. Exodus po, chapter 12, verse 13. The 10th judgment is the killing the firstborn babies. Yung ikasampung salot po ay yung papatayin yung panganay na anak. But only way to avoid the God's judgment is the killing the lamb and putting the blood on the doorpost. At yung paraan po para hindi po madamay sa salot, kailangan pumatay ng tupa at ilagay yung dugo sa haligi ng pinto. The verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. Yes. So God said, when I see the blood, I'll pass over you. Sabi po ng Diyos, kapag nakita ko ang dugo, lalagpasan ko kayo. The 1 Corinthians chapter 5 verse 7 says, Passover lamb is Jesus Christ. Sa unang Korinto kapitulo 5 versikulo 7 po, ang sabi po na yung Pasko ay si Jesus. So Jesus Christ bled, shed the blood and died for our sins. Si Jesus po ay nagpadanak ng dugo at namatay po para sa ating kasalanan. So when we believe that Jesus redeemed all our sin by His precious blood, God's judgment will pass over. Kaya kapag naniniwala po tayo na si Jesus po ay naglinis ng lahat ng ating kasalanan, yung Diyos po, lalampasan niya po tayo. Think about this. Even though we go to hell, we cannot complain to God. Isipin niyo po ito, kahit pumapunta tayo sa impyerno, hindi po tayo makakapagreklamo sa Diyos. Because we go to hell because of our sins. Dahil napunta po tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. So we can take it for granted. Kaya pwede natin itong tanggapin. But by the mercy of God,
Jesus already paid the penalty of all our sins. Pero sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, si Jesus po, nagpadanak po siya ng dugo at pinatawad yung lahat ng ating kasalanan. By His sacrifice, we were forgiven and we can go to heaven now. Sa pamamagitan po ng kanyang sakripisyo, tayo ay napatawad at maaari na makapunta sa langit. That's why Bible says we have to give thanks to the Lord. Kaya nga po sabi ng Biblia, tayo'y magpasalamat sa Diyos. And even after we get salvation, God always guide our life. Kahit po naligtas na tayo, yung Diyos po patuloy niya po tayong ginagabayan. God is our shepherd and guider. Yung Diyos po yung ating pastol at ating tagagabay. That's why we have to give thanks to the Lord. Kaya kailangan nating magpasalamat sa Panginoon. Let's go back to Psalm number 136, Balikan po natin sa Psalms chapter 136, verse 16. verse 16 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya na pumatnubay sa kanyang bayan sa ilang, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So, after Israel people got out of Egypt, they stayed in the wilderness. Pagkatapos po na makaalis ng mga Israelita sa Ehipto, sila po ay nanatili sa ilang. And God guided these people to pass through the wilderness. At pinatnubayan po ng Diyos yung mga tao na ito para po lumakad sa ilang. In the wilderness, there is no food, no water, Sa ilang po, wala pong pagkain, wala pong tubig. and they can get lost. At maaari po silang maligaw. And there are many dangers. At napakarami pong panganib. That's why Israelites couldn't live even one single day without the help of God. Kaya yung mga Israelita po, hindi po sila maaari mabuhay kahit isang araw kung wala po yung tulong ng Diyos. That's why God always provide the manna, water, meat to Israel people. Kaya nga po yung Diyos, palagi niya pong binibigyan yung mga Israelita ng mana, ng tubig, at ng mga karne. In a day, they are too hot. Sa araw po, mainit. That's why God prepared the pillar of the cloud. Kaya nga po yung Diyos naganda ng haligi ng ulap. In the night, they are too cold. Sa gabi po, masyadong malamig. That's why God prepared the pillar of the fire. Kaya nga po yung Diyos naganda ng haligi ng apoy. So until they enter the land of Canaan, God always protect them and guide them. Kaya hanggang sa makarating po sila sa lupain ng Kanaan, yung Diyos po lagi po silang ginagabayan at pinoprotektahan. Like this, after we got salvation, God always protect us and guided us. Gayun din po, bago po tayo maligtas, yung Diyos po patuloy pa rin niya po tayong ginagabayan at pinoprotektahan. While we are living in this world, it's like Israel people living in the wilderness. Habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, gaya po ito ng mga Israelita na namumuhay sa ilang. Without God's help, we cannot live. Kung wala po yung tulong ng Diyos, hindi tayo mabubuhay. I'm still alive. It means it's the strongest reason why we have to give thanks to the Lord. Buhay pa po tayo. Ibig sabihin, ito po yung napakatinding dahilan kung bakit po natin kailangan pasalamatan yung Panginoon. Sometimes in our Christian life, we are stumble and we depart from the church. Minsan po sa ating buhay Kristiyano, tayo po ay natitisod at humihiwalay sa church. When we feel we are lost, God find us and guide us to the right way. Kapag pakiramdam po natin na naliligaw na po tayo, yung Diyos, inahanap niya po tayo at ginagabayan sa daan. So verse 23, Psalm number 136, verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang nakaalala sa atin sa ating mababang kalagayan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Lowly state, our lowly state is literally the Babylon. Mababang kalagayan. Yung ibig sabihin po nito ay yung Babylonia. Babylonia. Babylonia po. Because of a sin, Israel was destroyed by Babylon. Yung mga Israelita po, dahil sa kasalanan, winasak po sila ng Babylonia. Then they became the captive in Babylon. At sila po'y naging alipin sa Babylonia. So, they were worthy to become the captive in Babylon because of their sins. Sila'y karapat dapat na maging alipin sa Babylonia dahil po meron silang kasalanan. But even though they were destroyed, they were judged because of their sin, God visited them and bring them out from Babylon again. Ngunit kahit karapat dapat po silang hukuman dahil sa kanilang mga kasalanan, yung Diyos po dinalaw sila at nilabas ulit sila sa Babylonia. And God helped the Israelites to build up the temple. At yung Diyos po ay tinulungan yung mga Israelita para magsagawa ng isang templo. And God helped them to build up the wall of the Jerusalem. At tinulungan po sila ng Diyos na isagawa yung wall ng Jerusalem.
And God sent the Ezra to teach the Bible. At ipinadala po ng Diyos si Ezra para ituro po yung Biblia. That's the exact way to recover our Christian life. Yun po yung paraan para po mapanauli yung ating buhay Kristiyano. Sometimes because of our sin, we are stumble and we depart from the church. Minsan dahil sa ating mga kasalanan, natitisod tayo at umihiwalay tayo sa church. And we feel like, I don't know. Pastor, I don't know how to start my Christian life. At yung nararamdaman natin, hindi na natin alam kung paano ipapanauli yung ating buhay Kristiyano. I don't know what's wrong in my life. Hindi ko alam kung ano yung problema sa aking buhay. I get lost. Naliligaw na ako. But that time, God doesn't forsake us. Pero sa panahon po na yun, yung Diyos po, hindi niya po tayo pinabayaan. God tried to recover. The building of the temple first means recovering the personal fellowship with God. Yung pagsasagawa po ng templo, ibig sabihin po nito ay yung pagsasaayos ng pakikisama sa Diyos. And building of the word is the keeping our heart. At yung pagsagawa po ng pader, ito naman po yung pananatili ng ating puso. And through the Bible, Israel people decide to separate it from the sin. At sa pamamagitan po ng Biblia, ito po yung tutulong sa mga Israelita na magpasya na humiwalay sa kasalanan. So even though we depart from God, God never forsake us. Kahit po na iniwan natin yung Diyos po, hindi niya po tayo pinabayaan. You can see the God's love and guidance in the book of Hosea. May kita niyo po yung pag-ibig at paggabay ng Diyos sa aklat ni Hosea. Hosea is a harlot. Sorry. Hosea is a prophet, but his wife Gomer is a harlot. Si Hosea po ay isang propeta, pero yung asawa po niya na si Gomer ay isang bayarang babae. And Gomer had the affair with another man. At si Gomer po, meron po siyang kinakasamang ibang lalaki. So she ran away. Siya po ay umalis kay But Hosea. God commanded Hosea to visit Gomer again. Pero inutusan po ng Diyos si Hosea na dalawin si Gomer. And no matter how much you need to pay, pay it and bring her again. Sinabi sa kanya na kung magkano man yung kanyang ay kailangan mo bayaran sa kanya, bayaran mo at kunin mo ulit siya. And God commanded Hosea to love her again. At inutusan po ng Diyos si Hosea na mahalin po siyang uli. That's the God's heart. Yun po yung puso ng Diyos. Sometimes we reject God and sometimes we go to the Word. God still loves us. Minsan po tinatanggihan natin yung Diyos at bumabalik tayo sa sanlibutan, pero mahal pa rin tayo ng Diyos. God always guides us not to lose our way. Lagi po tayong ginagabayan ng Diyos upang hindi po tayo maligaw sa ating daan. So God is our shepherd and a great guider. Kaya yung Diyos po, siya po yung ating pastol at mabuting gabay. That's why we have to give thanks to the Lord. Kaya nga po kailangan natin pasalamatan yung Panginoon. And let's go back to Psalm number 136, verse 17. Balik po tayo sa Psalms chapter 136, verse 17. 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya na sa mga dakilang hari ay pumatay, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at sa mga bantog na hari ay pumaslang, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So, because God gave us the victory, Dahil we yung have Diyos, to give thanks to the Lord. yung Diyos po, binibigyan niya po tayo ng pagtatagumpay, kaya kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. In verse 19, here is the Sihon, king of the Amorites. Sa versikulo 19 po, andito po si Sihon, yung hari ng mga Amorita, And verse 20, Og, the king of Bashan. at si Og po, na hari ng Basan. They refused the Israel people when they passed through their land in order to conquer land of Canaan. Kanila pong tinanggihan yung mga Israelita nung dumaan po sila sa kanilang lupain, nung sasakupin po nila yung lupain ng Kanaan. But God judged these kings. Pero yung Diyos po, hinukuman po yung mga hari na ito. When the Israelites start to conquer the land of Canaan, there are 31 kings. Nang ang mga Israelita po ay nagsimula ng sakupin yung lupain ng Kanaan, meron pong 31 na hari. But God killed them all and God gave the victory, great victory to Israel. Pero pinatay po yun ng Diyos, lahat po sila, at yung Diyos binigyan niya po ng malaking pagtatagumpay yung mga Israelita. Israelites were not trained. Yung mga Israelita po, hindi po sila sanay. They didn't have the great weapons. Wala po silang malalakas na mga armas. But because of God, they got the victory. Pero dahil po sa Diyos, sila po ay nagtagumpay. The first battle is the Jericho. Yung unang digmaan po ay yung sa Jericho. Then God commanded the Israelites to rotate the Jericho city.
At inutusan po ng Diyos yung mga Israelita na umikot sa pader ng Jericho. And God said, keep silent. At sabi ng Diyos, manahimik. So, they don't talk and they just walk. Kaya hindi po sila naglalakad at hindi po sila nagsasalita at naglalakad lang. They circle and circle. Umiikot sila ng umiikot. At the last, God commanded them to blow the trumpet. At sa pinakauli po, inutusan po sila ng Diyos na hipan yung trompeta. Then the Jericho castle was destroyed. At yung pader po ng Jericho ay natumba. It's impossible. Imposible po ito. They didn't do anything. Wala po silang ginawa. They just obey God. Sinunod lang po nila yung Diyos. Whatever God said, they just obeyed. Then they got the victory. Ano man po yung sabihin ng Diyos, sumusunod sila at nagtatagumpay sila. So it means they get the victory not because of their effort and work and power, but because of God. Ibig sabihin po, nagtagumpay sila hindi po dahil sa kanilang effort, sa kanilang kakayahan, kundi dahil sa Diyos. In our Christian life, we face on the many spiritual battles. Sa ating buhay Kristiyano, nakakaroon po tayo ng maraming digmaang espiritual. Evangelizing our family is a spiritual battle. Yung pag-evangelize po ng ating pamilya ay spiritual na digmaan. And keeping our faith in the school and workplace, in the family, overcoming the persecution is a spiritual battle. At yung pananatili po ng ating pananampalataya sa ating paaralan, sa ating trabaho, sa bahay, at yung pakikipagdigma po sa ating likas na kasalanan, ito po ay mga spiritual na digmaan. We can get the victory because of God. Makakuha po tayo ng tagumpay dahil sa Diyos. That's why we have to give thanks to the Lord. Kaya kailangan po nating pasalamatan yung Panginoon. In the book of Daniel, there are 3 friends of Daniel. Sa aklat po ng Daniel, may 3 kaibigan po si Daniel. They didn't kneel down in the idol of the king Nebuchadnezzar. Hindi po sila sumamba sa malaking Diyos-Diyosan po ni Haring Nebuchadnezzar. That's why the king really got angry and put 3 of them in the fire. Kaya yung hari po, nagalit po siya at hinagis po sila sa apoy. Let's look at the Daniel, book of Daniel, Buksan po natin sa aklat ni Daniel, chapter 3, chapter 3 po. the verse 23. Verse 23 po. Would you read? Ngunit ang 3 lalaking ito, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay bumagsak na nakagapos sa gitna ng hurno ng nagdiningas na apoy. Yes. So King Nebuchadnezzar put them all in the fiery fire. At si Haring Nebuchadnezzar po, inihagis po sila sa hurno na nagdiningas ng apoy. But they are not burned at all. Ngunit hindi po sila nasunog. Even one hair was not burned. Kahit po yung isang buhok nila ay hindi po The nasunog. verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang mga tagapangasiwa ng lalawigan, mga kinatawan, gobernador at ang mga tagapayo ng hari ay nagtipon-tipon at nakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng anumang kapangyarihan sa katawan ng mga lalaking ito. Ang mga buhok ng kanilang mga ulo ay hindi nadarang, ni nasunog man ang kanilang mga suot, ni nag-amoy-apoy man sila. They were not hurted any at all Hindi man lamang sila nasaktan. because God, Jesus Christ, protected them. Dahil sa Jesus po, prinotektahan sila. The verse 24 and 25. Verse 24 and 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang haring si Nebuchadnezzar ay nagtaka at nagmamadaling tumindig sa kanyang mga tagapayo. Di ba 3 nakagapos na lalaki ang ating inihagis sa apoy? Sila'y sumagot sa hari, totoo o hari? Siya'y sumagot, tingnan ninyo, ang nakikita ko'y 4 na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna na ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-4 ay gaya ng isang anak ng mga Diyos. King Nebuchadnezzar really got surprised. Si Haring Nebuchadnezzar po ay labis na nagulat. They put them, the 3 friends of Daniel, in the fire, Inilagay po niya yung 3 kaibigan ni Daniel sa apoy, but there were 4. pero may 4. And the first looks like Son of God. At yung ika-4 po ay gaya ng isang anak ng That Diyos. is Jesus Christ. Yun po si Jesus. So Jesus Christ at that time protected them. Kaya si Yesu Cristo po nung panahon na yon ay prinotektahan sila. Even though it is the time before Jesus was incarnated, He came
and protected the three friends. Kahit po ito po yung panahon na magkatawang tao, ito po yung panahon na hindi pa nagkakatawang tao si Jesus, siya po ay pumunta at protektahan yung tatlong kaibigan ni Daniel. God gave the great victory to these three friends. Yung Diyos po, binigyan niya ng napakalaking tagumpay yung tatlong kaibigan na to. In Daniel chapter 6, because of the enemies, Daniel was thrown into the den of the lion. At sa Daniel chapter 6 po, dahil po sa kaaway, si Daniel po ay ibinato sa yungib ng mga leon. But at the time, the God shut the mouth of the lion. Pero nung panahon po na yon, yung Diyos po, tinikom niya po yung mga bibig ng mga leon. Let's look at the Daniel chapter 6, Tignan po natin sa Daniel chapter 6, verse 22. verse 22 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kanyang anghel at inikom ang mga bibig ng mga leon, hindi nila ako sinaktan sapagkat ako'y nagtagpo ang walang sala sa harap niya. At gayon din sa harapan mo. O hari, wala akong ginawang kasalanan. My God sent his angel and shut the lion's mouth so that they have not hurt me. Isinugo ng aking Diyos ang kanyang anghel at inikom ang bibig ng mga leon, hindi nila ako nasaktan. That's why Daniel can witness who is true God. Kaya si Daniel po ay natagpuan niya po yung tunay na Diyos. While we are living in this world, there are so many dangers. Habang nabubuhay po tayo sa mundo na to, napakarami pong panganib. So many sufferings, so many persecutions. Maraming kahirapan, maraming pag-uusig. Then how can we overcome? How can we get the victory? Ngayon, paano po natin yung mapagtatagumpayan? Paano tayo magkakaroon ng pagtatagumpay? Without God's help, nobody can get the victory in our Christian life. Kung wala po yung tulong ng Diyos, walang sino man yung magtatagumpay sa kanyang buhay Kristiyano. That's why we have to give thanks to the Lord. Kaya nga kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. And God prepared the eternal reward. That's why we have to give thanks to the Lord. At yung Diyos po, inihanda niya na po yung walang hanggang gantimpala, kaya nga po dapat nating pasalamatan yung Panginoon. Let's go back to Psalm number 136. Balikan po natin sa Psalms chapter 136, The verse 21 and 22. verse 21 and 22 po. Let's read it together. 3, 2, 1. At ang kanilang lupain bilang pamanay ibinigay, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Isang pamana sa Israel na kanyang tauhan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Yes. So, even though we sacrifice little things, we will receive the great reward about our sacrifice. Kahit po na magsakripisyo po tayo ng maliit na bagay, tayo po ay tatanggap ng napakadakilang gantimpala dahil sa ating sakripisyo. The God promised, He will come quickly. Yung Diyos po nangako na paparating na. And according to each one's work, He will pay back His great reward. At kanyang gagantimpalaan yung bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. That's why we have to give thanks to the Lord. Kaya kailangan natin pasalamatan yung Panginoon. Let's look at the verse 1. Sa verse 1 po, Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. He is good. Siya'y mabuti. That's why, even though it looks like a curse and the suffering, because He's good, there must be the will of God. Yung Diyos po'y mabuti, kaya kahit mukha pong sumpa at paghihirap po yung nararanasan natin, maaari po na yung Diyos may mabuting plano po para sa atin. If we really believe God is always good, even though it looks like a suffering, we can praise the Lord. Kung naniniwala po tayo na yung Diyos ay palaging mabuti, kahit po sa kalagitnaan ng kahirapan, makikita po natin yung mabuting Diyos. Because sometimes God helps us in unexpected way. Dahil minsan po yung Diyos, tinutulungan niya po tayo sa hindi nating inaasahang paraan. So someone prayed like this. Yung iba po nananalangin gaya nito. We ask God to give us the strength. Tinatanong natin yung Diyos na bigyan tayo ng lakas. But you gave us the difficulties to make us strong. Pero binibigyan mo ko ng kahirapan para maging malakas. We ask for wisdom. Kami humihingi ng karunungan. But you gave us the problem to solve, to become wise. Ngunit binibigyan nyo kami ng suliranin para solusyonan ito at maging mahusay. We ask for prosperity.
Humihingi kami ng kayamanan, but you gave us the purpose and the brains to use. ngunit binibigyan mo kami ng mga layunin at ng mga gamit na magagamit namin. We ask you for the courage, Humihingi kami ng tapang, but you gave us the fears to overcome. ngunit binibigyan nyo kami ng takot na aming pagtatagumpayan. We ask you for the patience, Humihingi kami ng pasensya, but you gave us the situation where we were forced to wait. ngunit binibigyan nyo kami ng mga sitwasyon na kami ay maghihintay. We ask you for love, Humihingi kami ng pag-ibig, but you gave us the troubled people to get the chance to love. ngunit binibigyan nyo kami ng mga magugulong mga tao upang umibig. We ask you for justice, Humihingi kami ng hustisya, but you call us to be just and to lead with the integrity. ngunit ngunit tinulungan mo kami na maging tapat upang mamuhay ng may integridad. So Lord, we have received nothing that we asked for to you. Kaya hindi kami nakatanggap kami ng lahat ng bagay na aming hiningi sa inyo. But we already received everything we need. Ngunit natanggap na namin ang lahat ng aming kakailanganin. So because of this, we give thanks. Dahil dito kami nagpapasalamat. What a nice prayer, right? Napakaganda pong panalangin. The one brother was so ugly. Yung isang brother po ay napakapangit. So he always complained whenever he look at the mirror. Kaya lagi siya nagreklamo kada tumitingin siya sa salamin. Like a pangit. Bakit ako ginawang pangit ng Diyos? I'm pangit. I'm so ugly. Napakapangit ko. But when he failed his business, he had a lot of the debt. Ngunit nung nabigo po yung kanyang business, siya po ay nagkaroon ng maraming utang. Then so many people came and sue him and brought him to the police station At maraming tao po yung humuli sa kanya at dinala siya sa presinto. because he couldn't pay. Dahil hindi na siya makabayad. That time, he asked the favor, please forgive me. Nung time na yun, humingi po siya ng request na patawarin na siya. Then when he asked forgive him, he looks much more pangit. At nung humingi siya ng tawad, siya ay mas nagmukhang pangit. Oh, please forgive me. Looks so pangit. So all the debtor says, wow, you look so ugly. At lahat ng may utang lahat ng inutangan niya ay sabi, napakapangit mo. And you have no money, but you so ugly. So they felt the great compassion. Wala ka ng pera, ang pangit mo pa, kaya mas lalo silang naawa. That's why they forgave him. Kaya nga po, pinatawad nila sila. Okay, you don't need to pay. O sige, wag ka na magbayad. Then that was the first moment. He is so thankful because God made him pangit. At yun yung unang araw na pinasalamatan niya po yung Diyos dahil ginawa siyang He pangit. prayed, Salamat po, Panginoon, salamat po, Panginoon. You made me pangit, salamat po. Nanalangin siya na, salamat po Panginoon dahil ginawa mo akong pangit. So until that moment, we don't know why it's like this. Hanggang sa panahon na yun, hindi rin po natin maiintindihan. But God has a great plan. Pero yung Diyos po, meron po siyang dakilang plano. That's why even though it looks like, it doesn't look like our way, we have to give thanks to the Lord. Kaya kahit mukhang hindi ito yung paraan natin, kailangan po natin magpasalamat sa Panginoon. Let's look at the 1 Thessalonians. Tignan po natin sa unang Tesalonica. 1 Thessalonians chapter 5, Chapter 5 po, verse 16. verse 16. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Magalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. In everything give thanks. Whether it looks good or bad, we have to give thanks about everything. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, kahit ito'y mabuti o masama, dapat wala tayo magpasalamat sa lahat ng bagay. So because of these all reasons, it's not enough to give thanks to the Lord. Dahil po sa mga dahilan na ito, hindi po ito sapat para pasalamatan yung Diyos. Even though we give all the thanks to the Lord, it's not enough. Kahit po pinapasalamatan natin yung Diyos sa lahat, hindi po yun sapat. But if we forget these all the mercies, we complain.
Pero kung kakalimutan po natin lahat ng biyaya ng Diyos, tayo ay magrereklamo. That's why the complaining is really big sin before God. Kaya nga po yung pagrereklamo ay napakalaking kasalanan sa Diyos. We complain. It means we deny all these mercies. Nagrereklamo tayo, ibig sabihin, tinatakwil natin yung lahat ng pagpapala ng Diyos. We just take all the mercies for granted. That's why we complain. Tinatanggap lamang po natin yung biyaya ng Diyos sa wala, kaya nga po tayo ay nagrereklamo. So when we look at the life of Israel, they always complained in the wilderness. Kung titignan po natin yung buhay ng mga Israelita, lagi po sila nagrereklamo sa ilang. There is no water. We are thirsty. They complain. Walang tubig, nauuhaw na kami, nagrereklamo sila. There is no food, no meat. They always complain. Walang pagkain, walang karne, lagi sila nagrereklamo. It's hot. They complain. Napakainit, nagrereklamo sila. They wanted to go back to Egypt. At nagnais pa silang bumalik sa Ehipto. They forgot who they were. Nakalimutan nila kung sino sila noon. They were slaves. Sila'y alipin. Now they became free. Ngayon, malaya na sila. But they forgot their miserable life. That's why they complain. Ngunit nakalimutan kasi nila yung miserable nilang buhay, kaya nga nagrereklamo sila. So there is the reason why we complain. Meron pong dahilan bakit tayo The nagrereklamo. first reason is, if we forget God is with us, we complain. Kapag yung unang dahilan po, kapag nakalimutan natin yung Diyos ay kasama natin, magrereklamo tayo. So complaining comes from the distrust. Yung pagrereklamo po ay nagsisimula sa kaguluhan. Let's look at Exodus chapter 17. Tignan po natin sa Exodo. Exodus chapter 17, verse 7. Chapter 17 po, verse 7. Would you read? Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil kanyang sinubok ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalangitnaan natin o wala? So they have a question. Is the Lord among us or not? Meron po silang katanungan na kung yung Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala. So they didn't trust in God. Hindi po sila nagtitiwala sa Diyos. That's why even though God has a plan, they didn't believe it and complained. Kaya nga po kahit yung Diyos ay may plano, hindi po nila yung pinaniwalaan at nagreklamo lang. Actually, God showed us so many miracles and God gave them so many words and promises. Sa katunayan po, yung Diyos pinakitaan na sila ng maraming himala at mga pangako para po sa kanila. But they didn't trust in God. Pero hindi po sila nagtiwala sa Diyos. That's why they complained. Kaya nga po nagreklamo sila. That is big sin. Yan po yung malaking kasalanan. In the 1 Corinthians chapter 10, there are the list of the sins of Israel. Sa unang Korinto chapter 10 po, nandito po yung mga listahan ng kasalanan ng mga Israelita. Then the biggest sin is complaint. At yung napakalaking kasalanan po ay yung pagreklamo. So those who complain, God killed them all. Kaya lahat po nung nagreklamo ay pinatay ng Diyos. That much God really hate if we forget the mercy of God. Kaya ayaw na ayaw po ng Diyos, nakakalimutan natin yung biyaya ng Diyos. And another reason why we complain is because we don't focus on what we already have received, but we only focus on what we don't receive. At yung isang dahilan po kung bakit tayo nagreklamo ay hindi po natin binibigyang pansin yung ating natanggap na at pinagbibigyan po natin ng pansin yung hindi pa po natin natatanggap. When the someone look at this cup, he complained. Yung pag may isang tao na tumingin sa baso na ito, magreklamo siya. Why you don't give the full water? Bakit hindi mo pinuno man lang? This much empty. May kaunti pa. But someone is so thankful. Pero yung isa naman po, labis na nagpapasalamat. It was empty, but you gave me this much water. Wala itong tubig, pero binigyan mo ko ng ganitong kadami na tubig. So, if we don't give thanks about what we already received, there is no reason for God to give us something else additionally. Kung hindi po tayo magpapasalamat sa mga bagay na natanggap na natin, wala pong dahilan yung Diyos para bigyan pa tayo ng iba pang bagay. When we give the thanks about what we already received,
God really wants to give us more blessing. Kung magpapasalamat na po tayo sa lahat ng bagay na natanggap natin, yung Diyos po, gustong-gusto niya pong bigyan pa tayo ng marami pang pagpapala. Everything is not worthy to receive. Lahat po tayo, hindi po tayo karapat-dapat na makatanggap. Everything we have is grace. Lahat po ng meron tayo ay biyaya. When we are born, we were naked. Nung pinanganak tayo, hubad tayo. We didn't bring anything. Wala tayong dalang So anuman. if you have a clothes, if you have a money, if you have a car or whatever, it's grace of God. Kaya kung meron kang damit, pera, or sasakyan, or kung anuman, lahat po yun ay biyaya ng But Diyos. some people always don't look at what they have. Pero yung ibang tao, hindi po nila tinitignan kung ano yung meron na sila. They always look at what they don't have. Lagi lamang po nilang tinitignan yung wala sila. So, wala. They always complain. Laging nagreklamo. That's why God doesn't want to give you the more blessing. Kaya nga po yung Diyos, ayaw niya po kayong bigyan ng iba pang pagpapala. So when I was a college student, I had a tutoring. Nung- I taught to the students. Nung nasa kolehiyo pa po ako, tinuturuan ko po yung mga estudyante. I never forget one student. Hindi ko po makalimutan yung isang I estudyante. worried he would be hungry. Nag-aalala po ako na siya ay magugutom. So I bought to the 2 bread and 2 milk. Kaya nagdala po ako ng 2 tinapay at 2 gatas. One for me, one for him. Isa sa akin at isa sa kanya. So before we start the class, I gave him the bread and milk. Kaya bago po kami magsimula ng klase, binibigyan ko po siya ng tinapay at gatas. Then when he looked at the milk, he threw it. At kapag tinitignan niya po yung gatas, binabato niya po ito. He said, why did you buy the white milk? I like choco milk. Sabi niya na, bakit mo ako binigyan ng puting gatas? Gusto ko po yung chocolate na gatas. Wow, I really got angry. Kaya nagalit po ako. You are not worthy to eat. Hindi ka karapat dapat kumain. Bring it. Ibigay mo sa akin. Don't eat it. Wag mong kainin. So I drank all the milk, all the bread. Kaya ininom ko po lahat ng gatas at kinain yung lahat ng tinapay. He said, oh, teacher, okay, I'm okay. White milk, okay. Sabi niya, guro, ibigay mo sa akin. Sige, okay na yung puting gatas. But I said, too late. Pero sabi ko, huli na lahat. Next week, when we studied, I brought him to the store and let him choose any drink. Kaya nung sumunod na linggo, dinala ko na lang po siya sa isang pamilihan at pinapili ko siya ng anumang inumin. He picked up one drink and opened it and he was about to drink. Kumuha po siya ng isang inumin at binuksan at iinumin niya na po yun. And he looked at me and he realized he forget something. At tinignan niya po ako at naunawaan niya na may nakalimutan siya. So he said, thank you, teacher. At sabi niya, salamat guro. I said, it's too late again. Sabi ko, huli na, akin na. Bring the drink. Ibigay mo sa akin yung I inumin. drank all. At ininom ko po lahat. Next week, I brought him again and he chose another drink. At nung sumunod na linggo, dinala ko ulit siya at pumili siya ng iba namang inumin. Finally, he says, thank you, teacher. Sa kauli-ulian, sabi niya po, salamat guro. Okay, now you drink. Okay, ngayon inumin mo na. So it took her 2 weeks to learn to say thank you. Kaya marami pong paraan para po matuto tayo magpasalamat. One of the sign at the end time is not giving thanks. Yung isang senyalis po ng katapusan ay yung hindi nagpapasalamat. Everyone just receive everything. The so many people receive everything without thanks. Maraming tao po na tumatanggap ng mga bagay na nang hindi nagpapasalamat. That's one of the last sign. Yun po yung isa sa huling tanda ng katapusan. So there is no reason for God to give more blessing to someone who can't appreciate what they already received. Yung Diyos po, wala po siyang dahilan para bigyan po yung tao na hindi po ina-appreciate yung binibigay ng Diyos. And if we forget who we were, we complain. At kung makakalimutan po natin kung sino tayo noon, magreklamo tayo. Israelites were slaves. Yung mga Israelita po ay mga But alipin. when they forget who they were, they complain. Pero nung nakalimutan nila kung sino sila, nagreklamo sila. The Saul was nobody without God. Si Saul po, wala siyang anuman kung wala yung Diyos. But God called him and assigned him
as a king of Israel. Pero tinawag po siya ng Diyos at ginawa siyang hari ng Israel. But when he became arrogant, he complained. Ngunit nung naging mayabang na siya ay nagreklamo. But David, he never forget whom he was Ngunit si David po, hindi niya po nakakalimutan kung sino siya until he died. hanggang sa kamatayan. That's why he was used by God until he died. Kaya nga po, ginamit siya ng Diyos hanggang kamatayan. Let's look at the 2 Samuel. Tignan po natin sa ikalawang Samuel. Second Samuel, chapter 23, Ikalawang Samuel po, chapter 23, verse 1. verse 1. This is the last word of David. Ito po yung mga huling salita ni David. First Samuel chapter 20, the Second Samuel chapter 23 verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon, ito ang mga huling salita ni David, ang mga sinabi ni David na anak ni Jess, ang sinabi ng lalaking inilagay sa itaas, ang hinirang ng Diyos ni Jacob, ang matamis na mga awit ng Israel. So David said, I'm the son of Jesse. Sabi ni David na ako ang anak ni Jesse. So he doesn't say, I'm the king of Israel. Hindi niya po sinabi na ako ang hari ng Israel. I was just a shepherd and the last son of the Jesse. Isa lamang akong pastol na tuling anak ni Jesse. And I'm the man raised up on high. At ako yung lalaking inilagay sa itaas. It means God raised me up. Ibig sabihin, itinaas ako ng Diyos. It means I'm not worthy to be raised up. Ibig sabihin, hindi ako karapat-dapat na itaas. But because of God, I became a king. Ngunit dahil sa Diyos, naging hari ako. And the anointed of the God of Jacob and the sweet promise of Israel. Ang hinirang ng Diyos ni Jacob, ang matamis na mga awit ng Israel. He never forget whom he was. Hindi niya po nakalimutan kung sino siya. That's why God used him until the end. Kaya ginamit po siya ng Diyos hanggang sa katapusan. The Peter's name Yung is Simon, yung pangalan po ni Pedro ay Simon. and Jesus gave him the new name, Peter. At binigyan po ni Jesus si Simon ng bagong pangalan na Pedro. But when he denied Jesus 3 times, Jesus visited him again. Ngunit nung tinanggihan niya po si Jesus ng 3 ulit, binisita po ulit siya ni Jesus. Then Jesus called him not Peter, At tinawag po siya ni Jesus, hindi po Pedro. Simon, son Simon. of Jonah. Do you love me more than these people? Simon, anak ni Jonas, minamahal mo ba ako ng higit sa mga ito? What does it mean? Ano po ibig sabihin nito? You were Simon. Ikaw si Simon. You were not Peter from the beginning. Hindi ka si Pedro nung una. Because of me, you became a Peter. Dahil sa akin, naging Pedro ka. You are Simon. Don't forget your name. Ikaw si Simon, huwag mong kalimutan yung pangalan mo. What about us? Paano naman tayo? We were sinners. Tayo'y mga makasalanan. But because of Jesus, we are saved. Ngunit dahil kay Jesus, tayo'y naligtas. Because of Jesus, we can go to heaven now. Dahil kay Jesus, makakapunta na tayo sa langit. Because of Jesus, we are living in our Christian life until now. Dahil kay Jesus, nakakapamuhay tayo sa ating buhay Kristiyano hanggang sa ngayon. Don't forget whom you were. Huwag niyo pong kalimutan kung sino kayo noon. If we never forget whom we were, we cannot complain. Kung hindi po natin makakalimutan kung sino tayo noon, hindi po tayo magreklamo. So, when the Israelites complained, God killed them all. Nang ang mga Israelita ay magreklamo, pinatay po sila ng lahat ng Diyos. So, we have to give thanks to the Lord. Tayo'y magpasalamat sa Panginoon. The happiest, what do you think? Who is the happiest person? Tingin niyo po, sino yung mas masayang tao? The happiest person is not the richest man. Yung mas masayang tao po ay hindi po yung mayayaman. Even though he is the richest man in the world, if he is not satisfied and if he doesn't give the thanks to God, he always probably complained. Kahit siya po yung pinakamayaman sa buong mundo, ngunit kung hindi pa po siya nakokontento at nagpapasalamat sa Diyos, lagi lamang po siyang magreklamo. He will not be happy. Hindi po siya magiging masaya. That's why the happiest man is the person who is thankful to God. Kaya yung pinakamasayang tao po ay yung tao na lagi nagpapasalamat sa Diyos. So, when we give the thanks to the Lord, we are happy. Kapag nagpapasalamat po tayo sa Diyos, tayo'y masaya. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. Salamat po, Panginoon. So, when we
thankful of the everything, the more we are thankful, the more we become, the happier we become. Kapag tayo po ay mapagpasalamat sa lahat, kung gaano po tayo nagpapasalamat, ganoon din po tayo magiging masaya. There is the missionary William Carey. Meron po isang missionary na si William Carey. He was really poor, Siya po ay napakahirap. but he got salvation and he decided to become a missionary in India. Ngunit siya po ay naligtas at nagpasya po siya na maging missionary sa India. So when he preached the gospel in India, his son Peter died. Nang ibahagi niya po yung ebanghelyo sa India, yung anak niyang si Pedro ay namatay. Then his wife became crazy. At yung asawa niyang babae ay nabaliw. But he always gave thanks to the Lord. Ngunit lagi lamang po siya nagpapasalamat sa Panginoon. And one day, he had translated the Bible to the one language, At isang one of the language of India. At isang araw po na i-translate niya po yung Biblia sa isang lingwahe po sa India. It had been 8 years. Translate niya po yon sa loob ng 8 taon. It took 8 years and he finished it everything. At natapos na po yung lahat sa loob ng 8 taon. But one day, the dog puppy pushed the candle and burned everything. Ngunit isang araw po, yung isang tuta po ay naitulak yung isang kandila at nasunog po yung lahat. When he looked at the old ash, the ash of the translation papers, he was so depressed. At nung nakita niya po yung lahat ng abo ng papel, siya po ay nanlumo. But at that time, he prayed to God. Ngunit nung panahon na yun, nanalangin po siya sa Diyos. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. I think you don't like my translation. Tingin ko hindi mo gusto yung aking translation. That's why you give me another chance to translate this Bible. Kaya binigyan mo ko ng panibagong pagkakataon na maisalin yung Biblia. I'll start again. Magsisimula ulit ako. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Then, until the end of his life, he translate 44 languages. He translate the Bible with 44 languages. Hanggang sa kamatayan po niya, kanya pong naisalin yung Biblia sa 44 na lingwahe. And he said, expect the great things from God. At sabi po niya na magnais kayo ng mga malalaking bagay sa Diyos. Attempt the great things for God. Try great things for God. Subukin niyo yung malalaking bagay ng Diyos. So until he died, he preached the gospel in India. Hanggang sa kamatayan po niya, ibinahagi niya po yung ebanghelyo sa India. So don't complain. Huwag po magreklamo. Whether it looks good or bad, don't complain. Mukha man itong mabuti o masama, huwag po kayong magreklamo. We have to give all the thanks to the Lord. Dapat nating pasalamatan lahat yung Panginoon. The audio room, would you prepare the one song? I think Sister Jemai come here and should sing this song. But anyway, we can sing together. You know this song, right? Let's sing together. 3, 2, 1. Sala. Brother Robert. Brother Roland. Please come. Or this time, Sister Gemma, you sang this song. Different? But anyway, you can sing. You can sing, right? No? No? It's not difficult? No?
Okay, okay. Let's sing together. 1, 2, 3. Salam sa Panginoon ko ngayon. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Hirap man ang buhay. Salamat sa kamay mo. Salamat. Bibigay mo sa akin. Salamat rin sa akin. Kalooban mo'y hayag sa mga pagturusa. Salamat sa lahat. Salamat Panginoon, salamat Panginoon, sa biyaya mo hanggang dito, ako'y nakarating. Salamat. Dapat po nating pasalamatan yung Panginoon. Salamat po. Yes. Let's go back to Psalm number 136. Balikan po natin sa Psalms chapter 136. So these all the verses says in the last part, for His mercy endures forever. Sa lahat po ng versikulo na to, lagi pong sinasabi na sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. For His mercy endures forever. For His mercy endures forever. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. God's mercy is forever. It means we already received the mercy and we are receiving the mercy and we will receive the mercy forever. Tapat na pag-ibig ay magpakailanman, yung Diyos po ay may tapat na pag-ibig na magpakailanman, kaya nakatanggap tayo ng tapat na pag-ibig noon, tapat na pag-ibig ngayon, at makakatanggap pa tayo ng tapat na pag-ibig sa mga susunod, dahil yung tapat na pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Are you thankful to the Lord? Nagpapasalamat po ba kayo sa Diyos? If we are so thankful, we have to give expression. We have to give our heart. Kung nagpapasalamat talaga tayo, dapat ibigay natin yung ating puso. The husband and wife, they live together. Yung asawang lalaki at babae ay namumuhay ng magkasama. Never say, I love you. Yung asawang lalaki po, hindi niya po sinasabihan yung kanyang asawa na mahal kita. Wife always asks, do you love me? Kaya yung asawang babae lagi nagtatanong, mahal mo ba ako? Yung asawang lalaki sabi, hindi. Oh, do you love me? Mahal mo ba ako? Then how can he know he loves the wife? Ngayon, paano natin malalaman na mahal niya talaga yung asawa niyang If we babae? have a heart, we have to express. Kung meron tayong pag-ibig, dapat natin itong ipakita. We have to say it. Dapat po natin itong sabihin. I love you. Mahal kita. So we have to express our thanks to the Lord. Dapat po nating maipakita yung ating pagpapasalamat sa Panginoon. In our testimony, in our prayer, we have to say, thank you, Panginoon. Sa ating patotoo, sa ating panalangin, dapat lagi nating sabihin, salamat Panginoon. And praising the Lord is one of the expression to give thanks to the Lord. At yung pagpupuri po sa Panginoon ay isang pagpapakita na pinasasalamatan natin yung Panginoon. If you read the Psalm number 135, the content is almost the same with the 136. Kung babasahin niyo po yung Psalms chapter 135, yung nilalaman po ay halos pareho po sa Psalms chapter 136. So in one in 136 says, give thanks to the Lord. Sabi po sa chapter 136, magpasalamat sa Panginoon. We are so thankful. That's why in chapter 135, it keeps saying that we have to praise the Lord. Tayo nagpapasalamat, kaya po sa chapter 135, laging sinasabi, purihin ang Panginoon. So the verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Purihin ang Panginoon, purihin ang pangalan ng Panginoon, magpuri kayo mga lingkod ng Panginoon. And verse 3, 3, 2, 1. Purihin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mabuti, umawit sa kanyang pangalan sapagkat ito'y kaibig-ibig. Yes. When our heart is full of thanks, we can praise the Lord. Kung puno po ng pasasalamat yung ating puso, mabibigyan papuri po natin yung Diyos. If we are so thankful, we have to, it's not sayang. It's not sayang. It's not enough, even though we offered everything to the Lord. Kung labis po tayo nagpapasalamat, hindi po sapat na ibigay natin ang lahat sa Panginoon. So we can sacrifice our time and money and all our life in order to pay back His love and the mercy. Maaari po nating maisakripisyo ang ating oras, yung ating pera at ang ating buhay, pero hindi po yun sapat para po mabigay po natin lahat sa Panginoon. Let's look at the Deuteronomy chapter 32, Tignan po natin sa Deuteronomio chapter 32, verse 6. verse 6 po. God always guided Israel and protected Israel, but they didn't know God's mercy. Lagi pong pinoprotektahan at kinagabayan ng Diyos yung mga Israelita, ngunit hindi po nila alam yung pag-ibig ng That's Diyos. why God said like this, verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Hindi ba siya ang iyong ama na lumalang sa iyo, kanyang nilalang ka at itinatag ka? Yes. How can you treat me like this? Bakit niyo ako tinuturing na ganito? You spend all good things for yourself, Ginagastos niyo yung lahat para sa inyong sarili and you gave me the worst things. at binibigay niyo sa akin yung mga pangit na bagay. Please check yourself how much you give thanks to the Lord. Pakiusap po, surian niyo po yung inyong sarili kung gaano po kayo nagpapasalamat sa Panginoon. Sometimes we spend all the time for ourselves. Minsan po ginagamit natin yung lahat ng ating oras para sa ating sarili. We waste the time for cell phone and TV and drama. Sinasayang po natin yung oras natin sa cellphone, sa TV, sa panonood ng drama. And I don't have time to join the fellowship. At wala ka ng time para mag-join sa fellowship. I'm busy, so I cannot join the Bible seminar. Sinasabi natin na ako'y busy kaya hindi ako makakapag-join sa Bible seminar. We spend all the money for ourselves. Ginagastos natin yung lahat ng ating pera para sa ating sarili. And I have no money to offer to the Lord. At wala na akong pera para ibigay sa Panginoon. So, we spend everything we have for ourselves only, and we gave the rest of things, worst thing, to the Lord. Ginagamit natin yung lahat ng ating bagay para sa ating sarili at ibinibigay po natin yung mga natitirang bagay para sa Diyos. Then how can we say we are so thankful to God? Ngayon, paano natin masasabi na nagpapasalamat tayo sa Diyos? God should be first if we are so thankful to God. Yung Diyos po dapat yung mauna kung totoong nagpapasalamat tayo sa Diyos. Let's look at the Deuteronomy chapter 16, Tignan po natin sa Deuteronomio chapter 16, verse 16 and 17. verse 16 and 17 po. Here are three feasts for Israel people to go to visit the Jerusalem. Narito po yung tatlong pista na para sa mga Israelita sa pagpunta po nila sa Jerusalem. So the verse 16 and 17, that time God commanded them, don't come to me with empty hands. Sa verse 16 and 17 po, nung time po na to, inutusan po sila ng Diyos na wag haharap ng walang dala. Let's read it together, 3, 2, 1. Tatlong ulit sa isang taon na ang iyong mga kalalakihan ay haharap sa Panginoon mong Diyos sa lugar na kanyang pipiliin, sa pista ng tinapay na walang pampaalsa, sa pista ng mga sanlinggo, at sa pista ng mga tolda. Huwag silang haharap sa Panginoon na walang dala, bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. These three feasts are all the harvest time. Yung tatlong pista po na ito ay yung oras ng pag-aani. So, before they visit the Jerusalem, they already harvest. Kaya bago po sila bumisita sa Jerusalem, nakapag-ani na po sila. Then, what God expects is bring first thing and to offer to God. At yung inaasahan po ng Diyos sa kanila ay yung lahat ng unang bagay at ihahandog po nila sa Diyos. God doesn't need the fruits. Hindi po kailangan ng Diyos yung prutas. But God command the Israelite to come to Him
without empty-handed. Ngunit inutusan po ng Diyos yung mga Israelita na huwag haharap sa Panginoon na walang dala. Because God wants to see our thankful heart. Dahil gusto po ng Diyos na makita yung nagpapasalamat na puso natin. So, if you are so thankful to me, you have to offer the first thing to me first. Sabi ng Diyos na kung kayo tunay nagpapasalamat sa akin, ibigay niyo muna yung mga unang bagay sa akin. So, the best way to give thanks to the Lord is we have to think and we have to give everything to the Lord first. Kaya yung napakainam na paraan po na magpasalamat sa Diyos, dapat po nating isipin na ibigay muna lahat sa Panginoon. We have to give the best thing we have to the Lord first. Dapat po nating ibigay yung mabubuting bagay na meron tayo sa Panginoon muna. So, read the Bible in the best time. Basahin po ninyo yung Biblia sa mainam na oras. When you are very, how can I say, clear, where the, Peaceful. huh? Peaceful. Peaceful? Where, when you are awakened, when you are not sleepy, you spend all the time to watch TV, but when you read the Bible, you are already sleepy. Di ba po minsan, inuubos natin yung oras natin sa panonood ng TV, kaya kapag nagbabasa tayo ng Biblia, inaantok na tayo. Don't do that. Huwag niyo pong gawin yun. Give the best time to read the Bible and give the best time to join the fellowship. Ibigay niyo po yung mainam na oras para magbasa ng Biblia at makibahagi sa fellowship. So, we have to give thanks to the Lord. Dapat po nating pasalamatan yung Panginoon. Tama po ba? Tama po ba?